Bulaga! Kumusta naman? Kumusta ang mga bagong inday at mga dating inday at saka mga dating dodong? Ayan. Ituloy natin ang kwentuhan doon. Doon pa rin tayo sa naging inday na ako. Ayan, experience. Kaya, di ba may naikwento ako sa inyo na sa bukid walang papel, di ba? CR. Ayan. Pag unang dating ko doon sa yung amo ko, nung nakarekta ako ng summer, di ba? Tapos may amo na ako. Yun, katulong yung amo ko na ngayon napagbintangan akong nag-init ng tubig. Na hindi naman ako may gawa, no? Sige na, amin na. Ay, may bunga na rin ang aking patola. Wow! Congratulations, patola. Sige lang, continue ka bunga, ha? Ayun na nga, Sabi ko, paano ba maglinis ng CR? Wala lang CR sa amin. Yan, yung kumpletong talaga. Tapos, yung CR na usually ginagamit ng mga amo ko, malinis naman kasi laging ginagamit. Saka laging nandoon ang atensyon ng mga naunang katulong. Yan. Kasi yun ang gamit nga nila. Doon sila naliligo, lahat. Mayroong isang CR doon nga ang nagamit lang si kuya. Alam mo naman ang lalaki. Diba? Si kuya ang nagamit. Magandang CR. Ang doon is, kasi nga sila, yung amo ko pala nung araw, ang lalaki, parang presidente ng Central Bank, na tipong yung mga boys doon, nga nandoon nung buhay pa si Sir, ang Central Bank daw nung araw, magbigay ng budget doon sa boss nila. Tapos, kwento lang naman yun, how true, no? Kwento nung mga yung driver nga nung buhay pa daw si Sir, ito ganun, magbigay daw ang Central Bank, di ko alam kung how true, ng budget para doon yung gamit ng boss. Tapos nung araw lang yun, di ko alam kung hanggang ngayon pag hindi maubos noong, di ko alam kung basta yung pinakamataas doon sa Central Bank, bigyan ng budget. Tapos kung hindi maubos, kasi kolektahin daw ang resibo pag hindi maubos yung perang na ibigay doon, budget sa kanya, ibabalik sa Central Bank, ganun daw. Kaya ang nangyari daw, yung boss nila, kapag mag-shopping, mag-shopping, magpunta ng mga mall, tangay-tangay daw lahat, pati katulong, driver, katulong, kasama daw sa tapos pinapakuha kung ano yung mga kailangan nila. Kaya napakaswerte daw ng mga katulong kung anong isasama sa shopping. Tapos kung anong mga gusto nilang pero yung gamit lang din nila talaga. Hindi daw pwede yung mga hindi ginagamit, hindi. Diba? Sabon, shampoo, basta lahat ng mga kailangan nila, personal. Yun, pinapakuha sa kanila. Tapos siyempre may resibo yun pag nasa grocery or wherever. Basta naka-receipt. Ngayon, pag halimbawa kolektahin na ng boss nila yung mga resibo, ayun ang doon sa i-presenta daw sa Central Bank. Sometimes daw, mayroon daw talagang may ibalik na pera. Tapos next month ulit. Ganun daw. Di ko lang alam, baka makaambit tayo ng bot-bot. Basta yun ang story noong boss ko. Kaya mayaman sila kumbaga. Ay nung pagpunta ko doon, si ma'am na lang, patay na si sir. Tapos syempre wala nang sir na nag-aano ng pera, nag-aakyat ng pera. Pero marami silang paupahan. Yung pinaka-compound nila malaki. Sa ibaba may paupahan. Sa kasi San Juan, ano ba yan sila? Green, ano ba yan? Hindi man sa Green Hills. Basta sa Cubao na banda. Tapos, yun sa ibaba may paupa, sa ibaba may paupa. Sa isang compound din, mas malaki pa sa compound namin nila ni Sir. Sa unahan, sa itaas may compound, tapos may marami silang mga paupahan talagang apartment na ang mga nangupahan, mga Koreano, mga Pakistani, mga Jordanian, mga foreigner. Kasi parang exclusive village sila Tapos, ayun, ang nangyari, CR. Punta na ka doon sa CR.
pagpasok mo, parang may ano eh, may parang lababo, tapos naka-tiles, tapos parang na-abandon na lang yun kasi parang under renovation yung bahay na yun. Pero si sir, doon nagsi-CR kasi pag nag-ano pala yun, pag nagkape pala yun, kasama na ang uso ang dyaryo nung una, yung malaking dyaryo talaga, bulletin, gano'n. Pag baba talaga noon, saan ang bulletin, saan ang dyaryo, tapos kuhanin na niya yun, di ba, ang daming pages noon. Tapos, ayun na nga, magkape, doon na yun, diretso sa CR na yun. Tapos, ano, mga dalawang oras na yun, nandoon sa CR na yun, doon nagkape, nanigarilyo, nagbabasa ng dyaryo, kasi may upuan din siya doon, yan, na pag hindi pa siya nadudumi yata, hindi pa nasi-CR, doon na siya nagbabasa. Pero, yung hindi malinis, kasi nga, wala siyang pakialam dahil, gano'n na yata ang mga lalaki, nandoon yung mga upos ng sigarilyo, nandoon lang din sa tabi, gano'n. Pero maganda kung malinis na, maganda. Ito na, tagalinis, Inday, di ba? Natapos ko ng linis, may time talagang, maybe kung anong, ako ngayon, ganun ako dati. Yung halimbawa, matapos na maglinis, ay hindi naman, pag araw-araw mo rin linisin ng mga korehidor, yung mga magwawalis, hindi naman kasi napansin na may alikabok, naka-tiles kasi buong paligid. Tapos, yan, pag nakita mo lang yung mga, halimbawa, may dahon nga galing sa garden na, yun lang din ang gaganunin ko. Hindi ko araw-arawin yung mga pasamano. Yan, hindi ko paminsan araw-araw. Padaanan ko lang yun ng ng basahan, ikot lang ng ganun, tapos na. Mainip na ako ngayon. Maghahanap talaga at matahahanap ako ng magawa. Kaya, napasukan ko yung CR ni sir. Pagpasok ko pa doon. Yun, doon ako sa ginawa kong yun, na paglilinis na yun, doon ako nagkaroon ng pangalan doon sa pamilyang yun. Kasi, makita kasi kahit sila ni ma'am napagawi doon, walang linis talaga. Tapos, yung pagpasok ko na doon, ang dumi. Ano yung tiles na hindi mo na alaga ng linis. Ngayon, sabi ko, paano ba ito linisin, ha? Kasi yun ang sinasabi ko, kahit yung bahay natin, yung mga stain dyan, mga mansa-mansa na hindi mo kaagad-agad maalis, didikit yan. Yun, mahirap nang tanggalin. Ganun ang nangyayari sa CR na ni sir. Huwag kang maingay, huwag kang maggulumingay. Mahirap nang tanggalin. Di nagpunta ako kay ma'am. Ma'am, gusto kong linisin yung CR ni sir. Ang ganda pala doon. Kaso lang maraming nagdikit. Tapos sabi niya, bili ka ng yung muriatic acid. Ganun. Kaya sinabi niya, hindi ko pa alam kung anong muriatic acid. Pabili ka ng muriatic acid. Pabili ko doon sa run-in-run sila. Bili ka muriatic acid. Ganun. Tapos yan, nandiyan na. Paano ba ito gamitin, ma'am? Ganun, tinuruan ako. Ganun, instruction. Yan. Ayun, di ginawa ko. Mayroon talagang iba na hindi talaga matanggal. So kung anong ginawa ko, kuha ko ng kutsilyo kasi parang tartar na siya, Kuha ko kutsilyo. Pero nilinis ko na kasi ibig sabihin na alis na yung noong muriatic acid, pero mayroon talagang hindi natatanggal. Tapos malinis na, syempre, pero yung mga parang tartar hindi pa naalis. Ang ginawa ko, aakyat ka na naman. Diyan ka lang kayo magkwento ako. Si Pusa, ang aking alaga. Gustong magpakalong na naman. Ngayon sabi ko, nalinis na, maputi na, pero may mga tartar pa rin. Ang ginawa ko, siyempre ako ang naglinis, alam ko malinis na. Kahit yung inidoro, yung bowl talaga. Yan. Oo, nilinis ko na yun. Ibig sabihin, malinis na, yung tartar na lang ang hindi. Saka yung mga wall, yan, na mayroon talagang tartar sa mga gilid-gilid na. Ang ginawa ko, kuha ko kutsilyo. Hindi ka matanggal sa mga brass, at saka yung muriatic acid. Kutsilyuhin ko nga, para nga siyang tartar nga. Kutsilyuhin ko, sinagaan ko yun. Pero nung panahon na yun, si kuya, nakapag-CR na. Yung mga tipong na 10 o'clock. Paghapon, alas 3 pa ako magplansa. At kunganga ako. Yan, ginawa ko yan, nilinis ko yun, Madali yung sa mga upper part kasi hindi naman nababasa yung gaano, kaya madaling hilinisin. Kasi ang tiles niya from flooring hanggang ceiling. Yung mga sa itaas, ang mahirap talaga yung dito na sa may mga dito panlang baba na, nagkatartar na. Yan,
linis na, wala na ha. Sabi ko sa'yo, pwede na palang doon ako nakain minsan habang naglilinis ako. Nung nalinis ko na, yun. Pero si kuya, kape talaga doon, kape. Hanggang bago, buong araw talaga, natapos ko yun. Linis, yan. Ang kintab na, ang galing-galing, linis-linis na. Ngayon, kinabukasan, siyempre araw-araw si kuya magpunta doon. Linis na. Pagpasok ni kuya, nagulat si kuya. Tapos nilagyan ko rin ng ano, kasi ang dami, may garden kasi. Ang daming mga ano doon, yung mga halaman. Kuha ako ng mga halaman nga alam ko yung pwedeng ibabad ng tubig. Kuha ako ng halaman doon, pinutol ko. Tapos nilagay ko, di ba sabi ko sa'yo may parang lababo, tapos ganito. Tapos bago yung pinaka CR mismo, may pintuan din yung CR. Pagpasok mo ng pinto, may ano muna, lababo paligid, tapos may mga kung ano-ano doon, yan. Tapos bago another pintuan para doon sa CR. Yan. Lagyan ko ng ano doon, halaman. Para bang ano ba ka? Mayroong green lang. Dati talaga, gusto ko talagang may green. Tapos kasi white lang yung pintura tiles, white. Ngayon, ako ng halaman, binalagyan ko sa, ano tawag noon, yung jar, baga, mga bote-bote. Tapos lagay ko ng halaman doon, green. Tapos yan, labas. Aba, kinabukasan, pagpasok ni kuya, bumalik. Sabi niya, Nasi, kuya, sinong naglinis dito sa ano? Sinong naglinis dito sa CR? Sabi ko, ako kuya. Bakit po? Akala ko magalit. Bakit po? Ang linis-linis, nakakahiyang. Parang hindi ako sanay na. Kasi matagal na nga yun. Kahit may dati pa daw silang katulong. Hanggang linis-linis din daw. Pero hindi talaga as in yung mga tartar hindi naalis. Parang nakakahiyang magdumi-dumi. Dito yan, mula doon. Close na kami ni kuya, di ba? Yun ang ano ko doon kasi ko, ganito pala yung pag naglilinis. Pero hindi ko yun matutunan kung hindi ako tinuruan ng amo namin. Pero yung sinasabi niyong tartar kung paano alisin, hindi na nitinuro. Ako nang, pag hindi madala sa santong dasalan, sa santong paspasan, di ginamitan ko ng kutsilyo, kinayod ko yung ano. Kasi ang pangit naman nga, malinis na sana, may naiwang tartar doon sa mga gilid-gilid. Kinuha ko yung kutsilyo, hinagis ko yun. Tapos bago ko nanuhan yung nilinisan ulit. Pero wala na yung mga tartar. Maganda na rin naman talaga. Kaya yung CR, maganda para na sa akin talaga yung CR. Kasi nung una sabi, hindi na makakakain sa CR. Kasi siyempre CR. Pero ako, kapag malinis ang CR, ay pwede akong kumain sa CR. Basta malinis lang. Wala naman yun doon eh. Kaya yan. Sunod experience ko yun na nagkaroon kami ng closeness ni kuya nga, Josie, linisin mo yung ano, ito gano'n, diba? Pero no regret dahil tagalinis nga si Inday, diba? Sunod ulit, mayroon ulit, basta yung bahay na yun, marami akong experience na yun, marami akong natutunan, at marami talaga akong, yung hindi ko makalimutan sa bahay na yun, okay? Unang pangatulong ni Inday sa Maynila. Bye!